Ako si Kaloy. So, pinanganak ako sa Mangagoy and palipat-lipat ako mula nung pagkabata. So, kung ano-ano nang napunta akong isla, Mindanao, Visayas, hanggang napadpad kami sa Manila. Yun yung reason doon is, medyo complicated yung family background ko, no? Yung mama ko kasi, medyo complicated yung relationship niya with her husband, which is yung dad ko. So, kaya kami palipat-lipat kasi, yun, at tinatakasan niya kasi hindi naman masamang tao yung tatay ko. Pero merong mga pagkakataon na nagiging irresponsible siya sa pagiging provider niya, pagiging family man niya kasi madalas mas inuuna niya yung friends niya over his family. As in kahit sa mga urgent times, mas pinipili niyang to go out with his barkada. Hanggang sa napuno na yung mama ko, nag-decide siya na, okay, punta na tayong Manila. Dala-dala niya ako, tsaka yung kapatid ko. Humabol yung dad ko. And yun, trinay nila i-work out, pero bumalik pa din yung ganong kaugalian. So, from there, unti-unti nang nag-deteriorate yung relationship, no, naming pamilya. Mas naging complicated pa lalo. Yun, so mga 4 years old, tsaka kami nag-settle dito sa Manila. Yung family ko kasi, magaling silang mag-secret. So, kunwari may problemang nangyayari nung bata kami, wala kaming ka-idea-idea. So, for me, pupunta lang kami ng Manila, parang alam ko makikita ko yung dad ko ulit. Yun yung nasa isip ko doon na, baka babakasyon lang kami siguro dito, or baka umabol si daddy, ganyan. So, yun yung nasa isip ko. So, wala akong idea na may problema nang nangyayari. So, dumating na ako sa age, siguro mga high school ako nun. Doon na nila dinisclose sa kaming dalawa ng kapatid ko na gusto na nila mag-split up, ganyan. Isa pang indicator for me na may problem sila is si daddy, nagsa-start na siyang i-brainwash kami. One specific scenario is, si mama kasi for the longest time, tinatry niya kaming kunin sa Canada, kaming dalawa ng kapatid ko. Pero si daddy, yun nga, mga sinasabi niya na, si mama mo parang pagkatapos mga ilang segundo lang galit na yan, parang gusto mong tumira sa ganong environment na lagi kang bubulyawan, lagi kang gaganitohin, ganyan. Ma-pride yung mama mo, bla 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 bla, ganon. So, ginather na kami. So, sabi ni mama, sabi ni daddy, tara punta tayo dito sa dining table, may pag-uusapan lang tayong importante. And then, yun, sinabi na nila na maghihiwalay na sila. Si mama meron ng divorce papers. Pero yung divorce papers na yun, dahil walang divorce dito, for Canada yun. So, sa mata ng batas ng Canada, ano na siya, single na siya. Batas ng Pilipinas, sila pa din. And of course, ako kasi, growing up, very insecure ako about my family. Sa school, parang makakita ka pag may mga events, ganyan. Kita mo buo sila. Parang, alam ko naman na si mama talagang she's doing her best to provide for us. Pero hindi ko maintindihan bakit hindi kami mabuo-buo doon sa mga importanteng events. Bakit di kami, pagka nandito man si mama, bakit di kami sabay-sabay kumain lahat? Nung sinabi niyang balita, parang doon ko na-realize na sobrang naglolong ako for a complete family. Hanggang naging adult na ako, talagang dinala ko yun na parang very insecure ako na meron akong broken family. And ayun, nagkaroon ako ng galit kay Lord. Parang ano bang ginawa ko, ganyan. Ano bang ginawang kasalanan? Bakit ganito? Bakit complicated? Ganyan. So, sinabi na nila, ako, nanay ko pang maintindihan, nagtanong pa ako ng mga maraming tanong bakit. Para lang, alam mo yun, matry nilang ma-realize na hindi nagme-make sense yung decision nila. Pero, fully decided na sila na wala na. And then si daddy, mas complicated pa lalo kasi nung nag-uusap kami, si daddy, he's making it seem na it was
it was mama's decision na si mama lang ang may gusto nito. Si daddy ayaw niya. Yung hatred ko, bukod kay Lord, nagkaroon din ako ng hatred towards sa mama ko. Kasi, yun, after nung sinabi yung balita, umuwi na si mama sa Canada, mas lalong naging frequent yung mga sinasabi ni daddy about kay mama. Yun nga, itong si mama mo, pwedeng may ganitong lalaki, bla bla bla. Para siyang, para siyang kulugo sa puso ko na hindi ko matanggal. Kahit alam kong gusto kong patawarin si mama nun, hindi ko magawa. Kaya din ako mas napalapit sa dad ko kasi, yun nga, yung daddy ko, nag-start na rin siyang mag-community. Siya yung una nag-start sa family na mag-community. And then, eventually, dinala niya ako. Dinala niya ako sa Bukas Loob sa Diyos Community. Maraming magandang nagbago sa kanya. Like, tumigil na. Hindi na siya umiinom noon. Kasi dati pag umiinom siya, asin-lasing talaga. Tapos, yun nga, mas lalong na-emphasize yung mga masasamang bagay tungkol sa kanya. Nawala yung mga yun. Pero, mas lalong lumala yung pride kasi on top of his pride, nagkaroon siya ng spiritual pride. Nagkaroon siya ng entitlement to judge yung characters ng ibang tao. And sino ba yung una niyang i-judge yung character? Siyempre si mama. Mas lalo siyang lumala. Kasi ang pino-point out ni daddy na itong si mama mo, ganun. Si Lord nga mapagpatawad. Bakit yung mama mo hindi kaya akong patawarin? Mga ganong bagay. Yun yung kasi nasabi niya. Parang, minsan nasabi pa nga niya na hindi siya sure kung si mama capable maging parent kasi hindi siya tulad niya nag-church. So, nagkaroon siya ng spiritual pride na I'm a better parent because I go to church. Sa community ako, pinupuri ko yung Diyos. Pero yung galit sa puso ko nandun pa rin. Kasi mas sinestrengthen yung galit ko kung ano yung words na binibigay sa akin ng dad ko about kay mama. Dati pag titingnan ko siya, sabihin ko sayang. Yun yung word ko for that photo, sayang. I mean, yan yung photo na lagi kong tinitignan na mafe-feel ko na ay, ano ba to? Parang, ano ba naman yan, Lord? Ito na yun eh. Bakit hindi pa natuloy? Bakit hindi pa kami buo? Bakit nasira to? Ano bang nangyari? Actually, paano kami napadpad sa feast? Meron kaming inattenda na prayer meeting na in-invite lang kami. So, nag-talk si Brother Aaron and then doon ako nagulat na parang, pwede palang pag-usapan si Lord in a very engaging way, ganun. Siyempre, bata ako nun. Feeling ko pag misa, ano ba yan, boring, ganun. Daming sinasabi ng pare, ganun, nakakaantok. Yung dati kong idea pagdating sa religious stuff. Pero yun, nag-talk si Brother Aaron and sobrang tawang-tawa sa kanya. Pero naramdaman ko rin for the first time na the Lord was reaching out to me. Ganyan. Then, after nung talk niya, so nag-announce siya na I will be giving a talk regularly sa Festival Mall sa Feast Alabang 13 years ago, 2010. And then, yun, si Daddy, tinanong niya, gusto niya bang umattend, ganyan. Hindi ako nag-hesitate na umattend kasi yun nga, nagustuhan ko si Brother Aaron eh. Yun, umattend kami ng feast. Pagpasok ko, sabi ko, wait naman, ganun, sinehan, tapos meron, nandiyan yung mga altar, tapos yung mga servants no, naka-white pants, ganun. Yun na, nag-start na yung feast, nag-start na yung worship, ganyan. Nung una kaming umattend, yung prior sa feast, may worship na nun. Pero hindi ko talaga ma-feel. Sabi ko siguro, pagdating ko sa feast, mararamdaman ko na. Pero wala eh, awkward pa rin sa akin. 13 years old ata ako nun. 13 years old ako nun. Medyo nawiwirdohan ako na
ano ba 'to, yung mga tao dito nagtatataas ng kamay, may mga umiiyak pa, ganyan, ano ba naman 'yan. So, parang medyo nata-turn off na ako, ganyan. Pero for some reason, sa worship na yun, kahit na judge ko ibang tao, nung triny ko lang pumikit ng mata, triny ko lang pakinggan yung lyrics. And then naalala ko pa yung mga kanta nun, yung Still, ganyan. Ano yung lyrics ng chorus nun? When the oceans rise and thunder soar, I will soar with you above the storm. So, parang dun ako na-introduce sa idea na sa mga storms ko sa buhay, si Lord very involved, very hands-on pagdating sa akin bilang anak niya. Kala ko si Lord, entity lang siya dyan sa taas na parang looking over us, pero very hands-on siya pagdating sa akin. So doon ako nagkaroon ng hope na maybe the Lord will guide me through this storm, which is yung storm na ng broken family. Baka one day, si Lord pwede niyang gawin, i-mend whole niya yung family ko. So, doon nag-start ako maging hopeful. Mas naging hopeful na possible mangyari yun. So, attend ng feast. And then eventually, nag-decide ako mag-serve as a keyboardist. Tapos, yun din, parang sabi ko, Lord, magsaserve na ako. Baka naman, pwede tayo magkaroon ng usapan dyan. Diba? Magsaserve ako para sa'yo. Try mong buuin yung pamilya ko. So, serve ako ng serve, ganyan. Tapos, kada nagsaserve ako, lalo na kunwari pagka-Kaycon pa yung tawag nung hindi pa siya feastcon. O kaya pagka yung mga feast alabang Holy Week recollection, laging sharing nun pagka yung mga about family. Laging reconciliation, ganyan. Na malala, as in malalang situation, tapos kakabalikan sila. Serve ako ng serve, pero Lord, bakit hindi ako umaabot sa point kung nasan sila? Ang tagal ko nang nagsaserve. As in, pati yung yung mga opportunity ko na maging bata, opportunity ko na maging, alam mo yun, yung mga ibang ka-age ko, pagka weekends, nagde-decide sila na mag-gimmick-gimmick. Ako pagka weekends, both Saturday and Sunday, nagsaserve ako. Saturday sa BLD, Sunday sa feast. Minsan nagsaserve pa ako on weekdays. Pero bakit gano'n? Bakit hindi mo ako binibigyan ng chance, Lord, na maibalik yung family ko? Shinare ko yung mga ganong struggles ko with our leaders sa feast. So, siguro isa sa mga malalaking bagay na natutunan ko when it comes to service is it's not about us. So, isa sa mga sinabi ng mga leaders namin na parati ko ring naririnig kay Brother George Gabriel, gusto akong gamitin ni Lord for service, pero mas gusto niyang biyayaan ako. Nagkaroon ako ng comfort na merong plan sa akin si Lord. And the Lord wants to bless me more than He wants to use me. Yun yung exact phrase na laging sinasabi. I continued serving na meron pa rin akong hope. Wala pa din dun yung part na acceptance na possibly hindi na mabuo yung family. Kasi yun talaga yung idea ko kay Lord na tutuparin to ni Lord kasi gusto ni Lord mabuo yung pamilya namin. Nagkaroon ako ng acceptance nung nagkakaroon na ng mga talk sa feast na we should be prepared when God says no to our prayers. Pero that doesn't mean na yung no na yun, that He wants to punish us, that He wants us to be miserable. It only means that there is something better for us. Nung narinig ko yun, hindi talaga ako naniniwala kasi syempre si Lord yan, di ba? Bakit gugustuhin niya na ang pamilya, lalo na yung nagsaserve na pamilya, paghihiwalayin niya. Pero, yun nga ayoko talaga ng mysteries, ayoko ng mga bagay na wala akong alam, ayoko ng hindi ko nakikita yung future. Pero, nag-decide na lang ako na i-let go ko na lang na maybe this is not what the Lord wants for me. Isang araw na lang nag-decide ako na sa prayer ko na sige Lord, kahit na hindi man to matupad balang araw, magde-decide ako na i-let go siya. And yung pag-let go ko, hindi kasi siya yung parang one time, big time As in, very slow.
and actually painful na process. Kasi, yun nga, habang tinatry kong mag-heal on my own, of course with the Lord's help, tuloy-tuloy pa rin yung sinasabi ni Daddy. Pero naging firm ako na kailangan kong mag-heal, kailangan kong mahalin si Lord and iserve siya ng merong tamang intentions. Hindi para gawin siyang genie. And yun din, alam ko na para sa akin din yung process na yun na pagle-let go. Kasi kung hindi ko gagawin yun, in the end, alam kong madadamage lang ako sa person. So, yun nga, very slow and painful process. And talagang prayers and prayers. Kasi yun pa yung isa kong nakaligta na sa servant. Serve ako ng serve, pero hindi ko binigyan yung sarili ko ng opportunity na mag-reach out sa akin si Lord. Bato ako ng bato. Hindi ko hinahayaan si Lord na kausapin ako. So yun, kasi yung pag-let go ng broken family, masasabi ko rin siya na it's a grieving process for me. Kasi kailangan kong tanggapin na yun nga, baka patayin yung idea ng mabuo yung family namin. Hanggang sa eventually, tinupad na lang ni Lord na nagising na lang isang araw na healed na ako. Kahit may pagkakataon na binabato sa akin ng kalaban na alam ko sa sarili ko na regardless kung buo man yung pamilya ko o hindi, alam kong mahal ako ni Lord at alam kong mahal ko siya. Mas okay yung relationship ko with my mom. Kay Daddy naman, doon ko na-realize na nabibring down niya ako. Pero at the same time, gusto ko rin siya matulungan mag-heal. So I suggested to him na try natin mag-counseling as a family. Try natin simulan yung healing. Nire-resist niya yung idea na kami. Kahit kaming tatlo lang ako, kapatid ko siya. Okay lang kahit si mama hindi na. Kasi si mama din, nakikita ko din sa kanya na na siya, na nakapag-move forward na siya. Siguro isa sa partner ng pagiging insecure ko about a broken family is partner din siya ng pagiging insecure ko na single ako, ganyan. So medyo hopeless romantic ako nung kabataan ko, as in pagka binabasted ako, grabe ko tanggapin, grabe ko umiyak, ganyan. Tapos yun nga, eventually nag-decide ako na hindi ko kailangan ng tao para maging masaya, ganyan. So, nag-heal din ako from there. Then, after nung point na yun, doon dumating sa picture si Lane. So, background lang, paano kami nagkakilala. Isang beses sa Salcedo, tinapa ko mag-MD. Sama nating mag-serve is Albino Twins. Tapos yun, practice, ganyan. Inintroduce ko yung sarili ko. Tapos, nag-serve na sa Salcedo. Habang nagtutok yung builder doon, nagkaroon ako ng opportunity na makakwentuhan yung isa sa Albino Twins. Ngayon, di ko alam bakit. Baka patay na patay lang siya sa akin. Pero lahat ng sasabihin ko, tawa siya ng tawa. E di, syempre ako, kilig na di ba? Hindi naman lahat ng sinasabi ko nakakatawa, pero tawa siya ng tawa sa akin. Ganyan. Tapos yun, nagkaroon kami ng conversation na na-enjoy ko. Na for sure, na-enjoy niya. Tawa siya ng tawa di ba? Ayun, tapos after nung service, in-invite niya ako na dun sa isa sa mga gigs nila. Actually, yun yung first gig nila. Yun, wala nung point na yun, fast forward, yung patay na kami sa isa't isa. Yun na yun. Deads na deads. Siguro, one of the biggest fruits na lumabas dun sa relationship na meron kami is siling kasi talagang may malasakit siya pagdating sa akin. Hindi lang sa kung sino ako, pero pati yung sa lahat ng aspects, lalo na yung family. So, ang story nun,
one day silang siguro napaisip na lang siya na bakit gano'n, hindi nag-a-add up. Ang bait-bait ni Kaloy, pero hindi sila okay ng mom niya. Pero pwede bang mangyari yun na mabait na tao tapos galit sa nanay niya? So triny niyang mas maintindihan yung situation, ganyan. Kinausap niya ako. Kahit na naging mahirap sa akin pag-usapan yon. Alam ko kami na noon dapat marami na akong mas nasasabing personal na bagay. Pero yun yung isa sa mga bagay na nahihirapan ako pag-usapan noon. And kaya ako naging comfortable sabihin kasi naramdaman ko yung malasakit nga nila na tulungan ako and maintindihan kung bakit nga ba ganun. Sabi niya tawagan natin si mama, ganyan. Tapos yun, sa video call, nandun ako, nandun si mama. Ayun, parang hinayaan lang kami nilang mag-usap. Tapos nagkaroon ako ng opportunity na sabihin talaga ng buong buo yung nararamdaman ko. Nasabi ko lahat. Nasabi niya rin lahat. Sobrang laking progress nung pagkaayos ng relationship namin ni mama. Siguro yung pinakatumatak nung sa conversation na yun is, yun nga, nai-reveal ko kay mama na hindi pa rin talaga okay. Nai-reveal ko na masama pa rin talaga loob ko. Kasi mas pinili niyang pumunta ng Canada kaysa magstay dito with us. Tapos, dun lang din talaga na i-explain ni mama ng bakit kinailangan niyang pumunta doon. And dun nga, nasabi niya na hindi talaga kasi maayos na provider yung daddy niyo. Kung hahayaan ko lang na ganun, hindi kayo makakapag-aral. Kasi pinarealize niya sa akin na doon ko na-realize na nga si daddy, parang wala siya nako-contribute masyado in terms of finances. Ang pinaka nako-contribute na lang is yung sa groceries, sa kuryente. Yun lang. Pero when it comes to the rent, when it comes to lalo na yung tuition namin, kasi private school kami, di ba? Si mama lahat yun. Pati yung kahit yung mga emergencies, lahat ng emergencies namin si mama ang sumagot. So, in-explain sa akin ni mama na kung hindi ko gagawin yun, baka wala kayo kung nasan kayo ngayon. Yung time na nag-usap din kami ni mama, hindi makapag-provide si mama kasi nagkaroon siya ng heart attack. So, yung mga padala niya, hindi mako-cover lahat kung ano yung nako-cover niya dati. So, ngayon, ang sumasagot nun, ako nga. And then, doon ko na-realize yung problem niya kay daddy. Doon ko na-realize na shocks, yung problem ni mama kay daddy na na-experience ko ngayon. Umaabot sa point na papasok lang ng trabaho, kailangan ko pang mangutang ng pamasahe. So, ganun kalala yung financial situation nun. So, maintain ko pa rin yung relationship ko with my dad nung time na yun. Pero, tinatry kong dumistansya. Gagawin ko lahat ng pwede kong gawin para magkaroon ako ng inner healing, ganyan. Tapos, dumistansya ako sa kanya kasi alam kong kung papahinggan ko lahat na sasabihin niya, alam ko mas mahihirapan ako. Magkaroon kami ng distance ng dad ko. Tapos pagka mag-uusap man kami, it's either yung small talk lang or matinding away. Away pagdating sa pera. May one time na si daddy, siya ang nag-volunteer kay mama na siya ang magbabayad ng tuition ng kapatid ko. Kasi si mama nga nagka-heart attack. Kaya nag-end up na kami yung nagbabayad kasi yung dad ko yung nag-volunteer. Pero ang sabi niya, yun nga, kami na bahala ni Carlo. Pero di naman niya sinabi sa akin na ganun yung mangyayari. So nabigla ako. Kaya nag-end up na ako yung nagbabayad. Sabi ko na wala akong mabibigay. Ganyan. Ito yung first instance. Yun nga, sabi niya, Carlo, baka pwedeng ikaw magbayad ng tuition. Wala pa akong pera nun. Sabi ko, wala akong mabibigay. Pinipilit niya talaga ako. Wala talagang mabigay. Hanggang sa nagalit na siya na sabi niya, punyeta ka talaga. Sobrang selfish mo. Wala ka talagang pakinabang. Bla bla bla. Wala ka talagang, may pinagmanahan ka talaga, gano'n, makasarili ka, ganyan ganyan.
yung ganong ginagawa niya, yun kasi yung one way niya na pag-manipulate sa amin kahit nung bata pa kami. Mumurahin niya kami, sisigawan niya kami, magdadabog siya ng mga pintuan sa bahay para makuha niya yung gusto niya. So yung parang breaking point na nag-decide ako na umalis ng bahay. May one time, nagbakasyon si mama dito sa Pilipinas for Christmas. Yun ata yung parang first Christmas vacation niya ever. So that was year 2019. So after 18 years in Canada, first time niyang magpapasko ulit sa Pilipinas nung time na yun. So, syempre tuwang-tuwa kami. Masaya lahat. Tapos, yun din yung vacation niya prior that was 7 years ago. So, 7 years yung agwat. So, naturally, lahat ng tao, lahat ng pamilya, lahat ng focus mapupunta sa kanya. Now, yung dad ko, medyo hindi nag-sit well sa kanya yung ganun na lahat ng attention na kay mama. Ang nangyari, one day habang si mama nasa vacation, nagulat na lang kami si daddy wala na. Wala sa bahay. Nag-discover na lang namin na pumunta siya ng Leyte. Lumipad siya papuntang Leyte. Doon siya nag-celebrate ng Christmas tsaka New Year. Tinatry ko mag-reach out sa kanya. Sabi ko, di ba, kailangan mo naman umalis. Ganyan. Tatay ka pa rin naman namin. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Wala, hindi niya ako kinakausap ng maayos. Then, na-discover ko na lang one day na may time na nag-decide akong mag-go through dun sa phone ng kapatid ko. Alam ko mali yun kasi invading one's privacy. Pero if there's one person na makakausap ni daddy, yun yung kapatid ko. Ngayon yung kapatid ko na yun kasi, to give you a background ulit, meron siyang Asperger's. So, ginotro ko yung phone, nabasa ko conversations. Ang nakita ko sa conversations niya, ng kapatid ko and kay daddy, isipin mo nun yung kapatid ko, adult na siya nun. Pero yung dad ko, minamanipulate pa rin yung kapatid ko na para siyang bata. Ako, sobrang sama ng loob ko kasi parang ginagawa niyang tanga yung kapatid ko eh. Matanda na siya. Pero ginagamit niya yung emotions ng kapatid ko para magalit din yung kapatid ko sa mama ko. Kasi sobrang hateful. Yung mama ko kasi parang meron siyang pa-surprise sa kapatid ko, MacBook. Kasi yung kapatid ko magsa-start na mag-work, ganyan, magagamit niya. Kasi graduate siya ng Communication Media Studies, Multimedia. So, magagamit yung MacBook, ganyan. Yung dad ko, siguro sobrang inggit niya na kaya ng mama ko gawin yun. Yun yung puro tungkol dun, nakafocus na, yung mama mo, ganyan, sobrang luxurious living, ganyan, masyadong materialistic, blah, blah, blah. Tapos makikita mo yung kapatid ko. Alam kong gusto niya mag-disagree, pero hindi niya magawa. So, sinasaktan niya yung dad ko. So, kinonfront ko yung kapatid ko tungkol dun. The moment na sinabi ko, nakita ko yung usapan niya ni daddy. Agol-gol talaga yung kapatid ko. As in, nag-sorry siya. Di daw niya alam yung gagawin niya. Hindi niya alam paano kakausapin si daddy. So, nakuha ko yung idea na hindi siya comfortable at all na magkaroon sila ng ganong klaseng usapan. Tinawagan ko si daddy after. Sabi ko, nakita ko yung usapan ni Marela. Nagalit siya na, ba't may ni-invade yung... Sorry, ito, masyadong melo. May mura yun, syempre. Bakit mo yung chat namin? Hindi mo ba alam na personal space yun ng kapatid mo? Tapos, sabi ko, naintindihan ko yun, pero yung ginagawa mo mali. Isipin mo, Paskong Pasko, gagawin mo talaga yung lahat para masira yung time ni mama na nandito siya. After 7 years na wala siya. And first Christmas niya in 18 years. Tapos gagawin mo yun. Tapos, doon na parang kung ano na nang nasabi niya na galit na galit siya sa akin na as in, sobrang galit niya. Alam mong galit na galit siya kasi umiiyak siya habang sumisigaw sa telepono. Tinatry ko pa rin ayusin yung situation nung time na yun. Sinasabi ko na feeling ko time to let go na talaga. Hindi na talaga natin mababalik yung dati.
Yung daddy ko talaga ini-insist na, "Hindi, kasalanan ng mama mo 'yan." Ini-insist ko pa rin na, "Di kailangan natin mag-heal. Hindi tayo maka-move forward. Adults na kami ni Marela. Hindi na tawag dito, kailangan na natin mag-let go." Sabi ko na, "Sige, antayin ko si daddy na makauwi from Leyte to Manila." Sabi ko na gusto ko makipag-usap sa kanya para i-convince siya na ituloy na talaga yung counseling. Pero wala talaga, hindi talaga nangyari. So, sa talaga nag-discern ako ano bang best step. Kasi wala eh. Hindi kami makaka-heal kung ganito, kung lagi kaming i-bring down ng dad ko. So nag-decide ako na mag-move out ako. Doon ako titira doon sa mga pinsan ko sa mother side ko, sa Las Piñas. Hindi ko gusto isama yung kapatid ko, pero siya yung mismong sumama. Nag-decide siya na sasama din ako, hindi ko na rin kaya. Nung 13 years old ako, mga siguro few weeks before akong mag Youth Life with the Spirit seminar nun sa BLD, nai-disclose sa akin ng mama ko, nai-reveal niya sa akin na hindi ko biological dad si daddy. Yung naging reason niya kung bakit niya kailangan sabihin is, yun yung sabi sa kanya nung counselor niya, na sabihin na sa akin kasi balang araw, pwedeng gamitin yung ng tatay ko para saktan ako. And masyadong masakit yun kung malalaman ko yun dun sa dad ko ng ganong paraan pa. So, nung point na yun, sinabi na ni mama sa akin na hindi mo biological dad si daddy. And then sinabi niya rin kung sino. Na turns out, kilala ko pala. Para lumaki ako na pagkakilala ko sa kanya, ninong ko siya. Pero biological dad ko pala siya. So, yun nga, nag-decide kami na mag-move out. Lipat kami dun sa bahay ng mga pinsan namin. Then, of course, yung reaction talaga ng daddy namin, galit na galit siya na bakit namin kinailangan gawin yun. Mas lalo pa siyang nagalit na yung kapatid ko sumama, which is yung biological daughter niya. Na in-explain ko kay daddy na ang plano ko lang talaga, ako ang aalis. Nag-decide lang on her own yung kapatid ko na sumama sa akin kasi hindi na rin siya ganun ka-comfortable. Gusto na rin niya mag-move forward sa mga nangyayari. Pero hindi namin magagawa yun hanggat nandiyan kami sa bahay. Then, 2 months after, nagkasakit yung dad ko. Naidala siya sa ospital. Na-discover na meron siyang 3 block na arteries na magre-require sa kanya ng triple bypass heart surgery. Then, pumunta dito yung isang kapatid ni daddy. Trinay niyang maintindihan yung situation na bakit yung mga bata umalis, ganyan. So yun, naintindihan niya kasi nakita niya kung ano yung nangyayari. Ako, nag-decide ako na, sige, kahit na hindi kami okay ni daddy, pupunta ako sa hospital. Alagaan ko siya doon mga ilang araw lang, ganyan. Tapos magpapalit kami nung kapatid niya. Yung sa PGH yun. Tapos, for some reason, parang, kasi medyo umuokay na kami ni daddy. So feeling ko pwede na umuwi anytime, ganun. Bigla na namang na-bring up yung nangyari. Na, alam ko, ako ready naman akong pag-usapan ulit. Pero yung manner kung paano niya bringing up, medyo provoking kasi. Nag-start ulit ng away. Tapos, yun na nga, na-witness nung kapatid daddy kung paano ako kausapin, mura ng mura nung nasa hospital kami. Tapos may kasama pa ata kami ibang pasyente, nakakaya. So yun, ginamit ni daddy yung fact na yun nga, na hindi naman niya ako tunay na anak, ganyan. So sabi niya, ulupong ka talaga, Carlo Nugal. So yun talaga, ginamit niya yung totoong pangalan, tapos tinawag niya ang ulupong. Tapos nagalit niya yung kapatid ni daddy na pinagalitan na niya na tama na, pumunta na nga yung anak mo dito, tapos ganyan pa nangyayari.
Tapos yung umalis ako ng ospital, umiyak talaga ako. Nag-decide ako na hindi. Pero kasi, yung situation is, kailangan may mag-alaga sa kanya. So, sobrang inis na inis ako na nandun ako sa situation na kailangan kong mag-decide kung uuwi ba ako o hindi. Pero kasi wala eh. Hindi ko pwedeng iwanan yung tatay ko. Kasi kung iiwanan ko siya, ang mag-aalaga dun, yung lola ko. Lola ko siya sa mother side Ibig sabihin, biyena ng dad ko. Hiwalay na sila ni mama, pero kasama pa rin sa bahay yung biyenan. So wala. Complicated. Ayoko na ang mag-aalaga yung lola ko lang. Talaga nag-pray ako na, Lord, paano ba to? Sobrang sakit sa ulo ng tatay ko. Pero mukhang kailangan kong umuwi. Ganyan. So, isusurrender ko na lang lahat ng pride ko para matulungan yung dad ko, maalagaan siya. So, yun, nag-decide ako umuwi. Nung umuwi ako, kasabay niya, galing sa ospital. Tapos, yun, from there, nagantay kami hanggang dumating yung time na magpapa-surgery na siya. Tapos yun nga, 6 months after, doon nag-decide umuwi naman yung kapatid ko. Ngayon, triple bypass heart surgery na. Pag uwi niya, mas lalo pang lumala yung... Kasi pag may sakit, di ba? Siyempre, irritable ka kasi ang dami nangyayari sa katawan mo. Given na gano'n na yung character niya before pa siya magkasakit, ibig sabihin, nung nagkasakit siya, sobrang mas malala. As in, 3 times talagang mas malala. Pero yun, talagang nag-decide ako na i-surrender kay Lord yung nararamdaman ko. Sobrang laking struggle para sa akin na ganun yung situation na nag-decide akong humingi ng wisdom from our leader sa feast. Kasi nagkaroon kami ng LG. So nasabi ko dun kay Ate Bea, yung asawa nung builder namin na si Kuya Mike, na yung situation. Kasi nung time na rin na yun, mayroon din possibility na si Daddy mawawala na. Ngayon, sobrang hirap nun sa akin. Kasi hindi ko ata kayang mawala siya nang hindi ko maririnig sa kanya yung paghingi niya ng forgiveness. So medyo mabigat sa akin. Doon din na-reveal na mayroon pa rin pala talagang longingness na magbago siya. Pinagdadasal ko kay Lord na, Lord, sana naman baguhin mo tong tatay ko. Kasi parang hirap naman, mamamatay na nga lang siya tapos ganyan pa. Parang wala. Yung pinakanilolong ko din is, yun nga, kahit hindi na siya mag-sorry, sabi ko, kahit di ka na mag-sorry, pero sana man lang naintindihan mo yung naging impact ng lahat ng ginawa mo. Kasi parang never niyang in-acknowledge yun eh. Isang beses na lang nag-chat na lang yung builder namin, si Kuya Mike, na narinig niya nga yung kwento. Sabi niya sa akin, malaking possibility na hindi na magbago yung dad mo. Malaking possibility na sa mundong to, hindi na niya maintindihan yung mga nagawa niya. Pero si Lord, God of Justice siya. And hindi niya mahayaan na hindi niya hayaan na si Daddy hindi niya maintindihan yung mga nagawa niya. Kung hindi man maintindihan ni Daddy sa mundong to, maintindihan ni Daddy sa susunod na mundo. Yun, trinay kong bitbitin sa puso ko and nagkaroon ako ng peace somehow. Sa duration ng inaalagaan ko si Daddy, pray ako ng pray, Lord, sana magbago na si Daddy. Pero ang nangyari, imbis na si Daddy yung magbago, ako yung binago ni Lord. Mas in-extend niya yung capacity ko na maging patient, mas in-extend niya yung capacity ko na magmahal, kahit ibig sabihin nun na mamahalin ko yung Daddy ko kahit wala naman talaga akong makukuha dun. Yun yung nangyari. Binago ni Lord yung heart ko. Kaya ko nakayanan na alagaan siya kahit na as in, tuloy-tuloy pa rin. 3 times nga mas malala yung mga mura niya, 3 times malala. Minsan kahit madaling araw, ginagawa pa rin, sumisigaw pa rin siya. As in,
yung mga nakakayang bagay, yung ako nagpapalit ng diaper niya, ako nagpapaligo sa kanya. Nangyayari lang lahat yun, inaalagaan ko siya. Pero kinaya ko yun kasi si Lord, ako yung binago niya. And then, nilet go ko na yung idea na, hindi na to hindi na to magsusorry. Mamahalin ko na lang siya. Kasi si Lord, minahal na tayo where we are. So, might as well, I will love my dad kung nasaan siya. I will meet him where he is. Just like the Lord, how the Lord met me where I am. Yun, so nilet ko na, wala na, hindi na magsasorry to, pero mamahalin ko to. Yun nga, kasal kami ni Leng. Ngayon, hindi ko ina-expect na sinabi ko lang kay daddy na, na pwede kang magbigay ng speech, pwede hindi, ikaw na bahala. So yun, kasal namin, may mga speech, ganyan, pamilya. So lahat sila, yung mama ko, maganda yung speech, mga kapatid nila, yung parents nila, maganda yung speech. Yung dad ko, nung siya na magsi-speech, ayun, sinabi na lang niya na, wala siyang ibang sinabi kung hindi, sorry. Yun lang yung sinabi niya. Hindi niya na hinawakan yung microphone, pero narinig ng lahat ng tao. Kasi, yun nga, sinabi na lang niya ng malakas, sorry kuya. Yakap ko siya, hagulgol ako, hagulgol si daddy. Hagulgol lahat ng tao sa wedding. So kahit na nilet ko yung idea na humingi siya ng tawad, nagawan pa rin ni Lord na paraan na mangyari yun. Hindi ko na hinahanap yung mahabang sorry. Hindi ko na hinahanap na naintindihan ba niya, ba't siya nagsosorry? Kasi alam ko na sa taas ng pride na mayroon siya, for sure mahirap yun na sabihin sa kanya kahit yung one word lang na yun. Pero nagawa pa rin niya. And for me, feeling ko grasya na lang talaga ng Diyos yun. Wala na akong hihingin iba. Dati pagka tinitingnan ko yung feast, parang it's all about service, it's all about what you're doing. Pero feast is more than that. Feast is also a community where people hear you, where people care about you, where people will help you, and where, most especially, you get to journey with other people towards knowing God every day. Nakatulong yung feast kasi dati di ako komportable kwento yung mga ganitong bagay. Kasi unang-una, ang hirap niyang ikwento, di ba? Pupunta ka ng feast, sa face value ng feast, makikita mo, puro to holy people, puro to mga taong buo yung pamilya. Pero habang tumatagal ako sa feast, it turns out that feast is a community full of broken people like me. And people who are on the same journey as me. Bukod si Lord na kasama niya ako, may mga tao makakasama ko din, nagagamitin ni Lord. And it really helped me go through yung painful process of healing kasi may mga taong nakinig sa akin. I remember when he first shared to us his family setup, it was really, hindi ko na-gets kagad nung una eh. It was a bit complicated, di ba? I think the story will reveal itself there. But then he started talking about, I guess, his struggles also with his father, with his whole setup. Pero makikita mo kay Kaloy, talagang mabait na bata na in spite of all those, I guess, tension and conflict with their family, he made it a point to be there for them. He loved them the best way he could. But you can see his struggle. Hindi automatic sa kanya na, okay, gagawin ko to. Makikita mo talaga, and he would reveal it to us, whether verbal or PM, yung struggles within, in terms of, his relationship with his family, especially with the dad. There were times na he would just cry. Parang mag-open up siya, iiyak lang siya. Minsan, puno pa ng galit yan. Minsan magmumura yan sa sobrang galit. Grabe, Pero si at the brother. end of the day, he would choose to do the right thing and love his father. I guess we were grateful that he trusted us, na we became a safe space for him to really just unburden and unpack
that, for the lack of a better term, the toxicity that he felt, being verbally abused, being emotionally abused or blackmailed with his father. And we got to journey with him through that and help him out, not to demonize the father, but to really just listen and be there for him. Yeah, and help him become the better man, to take the higher road, na to really understand that his father is a difficult person and yet still be loving to him. I would remember this was during the pandemic where he would send me screenshots of their exchange with his dad. I remember him just being so vulnerable, and we would, as in, ang sakit pag nung binasa ko, parang kahit ako nasasaktan, naiiyak ako for Kaloy kasi sobrang hurtful yung words. So, in terms of his transformation, I would really say kahit si Tito Paul was difficult and there was not much change or transformation. Meron definitely. May ginawa naman si Lord sa puso niya. Pero kumbaga, kahit hindi siya ganong nagbago, si Kaloy talaga parang mabait na siya dati, pero parang mas lalo pa siyang pinabait ni Lord in this whole situation. Became more selfless, more patient. The breakthrough was with Kaloy was when we shared to him this idea that we believe that our loved ones, people who pass on, when they get to heaven, it's only then when they will, or we all will realize everything about what happened in our lives. So every perspective, kung ano yung naramdaman ng taong na yun, ano yung iniisip ng tao na yun. The bigger picture. The bigger picture of everything, of every moment. And so, sabi ko kay Kaloy, pag nasa heaven na si daddy mo, malalaman niya lahat yan. Yan gusto mong malaman niya ngayon. Kasi ngayon, limited siya, blind, hindi niya nakikita yan. Pero pag nandun na siya sa langit, makigets niya yung lahat. At that's the time that he will then know. And so, if that's what you're looking for, it's gonna happen. But what you can, not in this lifetime. Not this lifetime, what you can give him in this lifetime is your forgiveness, your patience, your love, even if you may not get it back in return in this lifetime. But surely, he will be convicted. He will know the truth of how it all went for you and for your family because of him when he gets to heaven. So, nung narinig niya yun, parang dun siya parang nabuhay na it made a lot of sense for him to continue on. Kahit hirap-hirap siya, kahit toxic, kahit parang binumuro siya ng tatay niya, inalagaan pa rin niya. Yung bilib ako kay Kaloy talagang nakita mo si Jesus. He was trying to really be Jesus. So, yung last moments nung death niya, kung paano siya nangyari. So, siguro 3 weeks after his birthday, bigla na lang siyang kinailangan dalhin sa ER. So, yun, dinala siya sa ER, sa PGH. Then, doon kami nagstay sa charity ward. Medyo uncomfortable for him dahil sanay kasi siya pag hospital kami lang. Pero kasi sa charity ward, isang malaking ward, lahat kami magkakasama. Walang mga separation, walang mga curtain, as in kama lang. Yun nga, dahil di siya comfortable, syempre nag-act up. As in, sumisigaw siya, minumura pa rin ako sa harap ng ibang tao. Siguro 4 days in sa hospital, may lumapit na priest. Sabi nung dad ko, Father, I think I'm gonna die soon. Ganun. Tapos, yun, nung una, parang sinabihan ko pa yung pare na hindi pa naman yan Father. Buti nag-insist yung priest na, no, it's okay, we can do the anointing of the sick, ganyan. So, nagkaroon ng anointing of the sick. Tapos, umalis na yung pare. Yun, the day after, doon na kinuha ni Lord si Daddy. And moments before siya kunin, nagpa-pray na ako na, Lord, hindi ko pa alam kung anong purpose ni Daddy sa mundong to, kung na-fulfill na ba niya. Pero Lord, kung sakali man na mag-decide ka na kunin siya, I'm at peace kung sakali man. And of course, Lord, if it's according to your will.
pwede mo na siyang kunin. Pag binabalikan ko siya ngayon, siguro thankful ako na yes, mayroong grieving na nangyari, of course. Siyempre, mahal mo yung tao kahit na maraming nangyari sa inyo. Yun nga, grasya ulit ng Diyos. Siguro na hindi ako nagkaroon ng pagsisisi na hindi ko siya pinatawad. Hindi ako nagkaroon ng... Kasi napatawad ko siya. Binigyan ako ng opportunity ni Lord na patawarin siya. Binigyan ako ni Lord ng chance na marinig yung na makapag-sorry siya. Kahit hindi ko na hinihingi yun kasi napatawad ko na siya. Pero pinarinig pa rin sa akin ni Lord yung salitang yun galing sa bibig ng tatay ko. Ngayon, almost a year later, I'm still at peace. Of course, I remember him almost every day. But I'm grateful that despite of the situation that was presented to me, God was still gracious to the relationship that I have, the broken family that I have with them. It's still a big blessing. It made me long for a complete family. And right now, I'm now building a complete family with my wife, who is expecting and will be due in a few months. And I'm just grateful that even though the Lord did not grant yung complete family dun sa broken family ko noon, He is granting the complete family that I was longing for sa family na binibuild ko ngayon. Well, the thing with Kaloy kasi, sobrang bait niyang tao. Sobrang bait niya. And as much as possible, gusto niyang maging okay yung relationship nila. And, but at first, when yung parang unang years namin, yun nga wala yung loob niya sa mom na. And I really wanted to know why. Kasi, I came from a family na okay, na buo with that. And I know how a mother's love is. And I wanted him to experience that. Kasi ang bait-bait niyang tao, parang hindi nagmamatch. So, I think bigla ko na lang siyang kinausap. Kasi yung mom niya, she reached out to me na parang kausapin ko si Kaloy, because Kaloy is medyo distant with her, ganyan, and make him realize na ito, ganyan. And so, I tried. Kasi, his mom is trying to reach out to him. Yun nga lang, malayo-layo ni Kaloy. So, I tried. Sabi ko, tinanong ko si Kaloy, bakit ganyan, bakit was my mom there, ganyan. I don't remember the exact words kung ano yung nangyari. Basta, after na-bring up ko yun, iyak siya ng tiyak. And I know it's coming from love. Kasi, he just really wants to be loved by his mom. Kasi ang layo ng mom niya, and for the longest time, he longs for that motherly love. And I understand that. Kasi every time na magkikwento about moms or family, naiiyak siya. So sabi ko, let's start somewhere na pinag-uusap lang sila, maging okay yung communication nila, ganyan. Then he started crying. Honestly, I feel sorry for him then that yun yung situation niya sa bahay. Kasi I know how good this man is and I know how he is at home. Hindi naman niya sinasadya kung magkamali man siya. He will do it on purpose, diba? So, naawa din ako kapag yun yung nangyayari. Kasi he comes to me and nakikita ko kung paano siya nag-breakdown, paano siya naiiyak, paano siya na-hurt. Because I guess what people don't know about him is he's a very emotional person. And ang love language niya talaga, words of affirmation. Kaya kung gaano man siya sobrang may encourage or
or natutuwa pag pinipraise mo siya, ganun din siya grabe masaktan kapag sinabihan siya ng mga ganong words. So, and I can see it, and nakikita ko yun, and syempre, na-hurt ako for him. Well, I have no doubt he's gonna be an amazing father to our child. Kasi, yun pa lang, the way he takes care of me, the way he takes care of the people around him. So, sobrang bait din. I'm so blessed na he's my husband. And napagdaanan niya yung hardships and struggles with his dad. So, as much as possible, we always talk about it na we want to be better for our child. And nakikita ko yun how he does things here in the house with me. And I'm proud of him. I'm very proud of him. Peace na nilolong for ng hindi lang ng kami, pero of course peace na nilolong ng dad ko. It was peace at the right time. Nangyari siya sa time na lahat ng tao kahit pa paano nagkaroon na ng reconciliation with him. Talagang God's timing. Yung asawa ko kasi hindi siya exposed sa mga ganitong klaseng situation. Kasi maganda yung maganda yung family na meron siya. Very loving, maganda yung environment. Hindi tulad sa akin na yung halos buong family tree ko masyadong may mga additional branches pa, ganyan. Pero yun, early on sa relationship namin, alam niya na ganun yung situation. Alam niya na complicated. Pero mas, yun, very thankful ako kasi pinili niya na ano ba yan? Wawawi. Pinili niya na mahalin ako kahit na ganun. Medyo magulo. Ang gulo-gulo ikwento, ang gulo-gulo intindihin. Pero pinakinggan niya ako, sinamahan niya ako. And yun, masaya ako na siya yung ka-team ko sa buhay na binubuo namin. Para kay Daddy, ito siguro yung first time na kakausapin kita na may ibang nakikinig. Pero gusto ko lang sabihin na na kahit nangyari yung mga nangyari, alam ko sa sarili ko na mahal kita. Alam ko sa sarili ko na malaking part din kung bakit ako napadpad sa community ay dahil sa'yo. Alam ko hindi ka perfect, Daddy. Alam ng maraming tao yun. Pero mula nung nawala ka, maraming tao din yung nagluksa. And alam ko na ang dami mong request noon na bago ka mamatay, ayaw mo nang may way ka, gusto mo cremate ka na kagad. Pero ang hirap kasing gawin yun dahil maraming taong gustong makita ka. And it shows na even though you were not a perfect person, many people adored you, many people loved you. Masaya ako na naging part ka ng buhay ko, Daddy. Dami kong natutunan sa'yo. And I promise that as I build my family right now, I will keep with me the best of you were while you were here. Marami akong naging pain sa'yo, pero marami din akong mga moments with you. Happy moments na pag naalala ko, I'm really glad na nagkaroon tayo ng mga ganong pagkakataon. I just pray that as you're watching me right now, sana maging proud ka sa kung anong klaseng tao ako ngayon, Daddy.
ang The Feast ay community full of broken people, just like me. And hindi lang brokenness when it comes to broken families, brokenness when it comes to maybe going through addiction or going through very big pain in their life. May mga taong nawala. May mga taong mahal sila na nawala sa buhay nila. May mga broken people na for the longest time they're trying to conceive pero hindi nila magawa. May mga taong iba-ibang situation na kung ikaw sa tingin mo walang naka-experience, most probably sa Feast may makikilala ka na they're going through the same. And I just want to urge you na you can just try it out. You don't have to go there and fully commit to attending the Feast. Just try once. And yung one time na yon, I'm really sure that one way or another, God will speak to you. God has a message for you, and alam ko na dadapo na lang sa iyo yung Spirit ni Lord. Very intimidating ideas, alam ko. Pero maniwala kayo sa akin, isang beses lang punta kayo. Kasi hindi nyo alam na kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon. Baka sa The Feast nyo makikita yung mga taong pwede nyo makasama sa journey.